Isipin ang sumusunod na eksena, umuwi ka pagkatapos ng mahabang araw, ngunit sa halip na makahanap ng kapayapaan, nahaharap ka sa isang minahan ng mga tensyon sa pamilya. Ito ang katotohanan na kinakaharap ng maraming tao, at ngayon ay makikita natin ang isang kwento na parang isang bagay na wala sa isang psikolohikal na drama, ngunit kung saan, sa kasamaang palad, ay nangyayari ng mas madalas kaysa sa iniisip natin. Dito, ang pakikibaka para sa kapangyarihan sa loob ng isang pamilya ay nagiging isang walang tigil na labanan, kung saan ang pag-ibig ay naghahalo sa pagmamanipula at pagkakaisa ay nagiging isang bitag. Tuklasin ang kwento ni Alain, isang babae na nakakita ng kanyang buhay ay naging isang bangungot kung kailan, kasama ang asawang si Daniel, lumipat siya sa kanyang biyenan, ang bahay ni Elvira. Ano ang dapat na isang kilos ng pagkakaisa ng pamilya ay naging isang bilangguan na nakilala bilang isang bahay. Si Elvira, isang babae na may isang malakas at otoridad na pagkatao, ay ginagamot ang kanyang manugang na babae hindi bilang bahagi ng pamilya, ngunit bilang isang katulong na walang karapatan. Ang bawat kilos, ang bawat desisyon na ginawa ng Alain ay nasuri sa ilalim ng isang mikroskopyo ng walang tigil na pagpuna. Ang borscht ay masyadong maalat, ang damit ng mga bata ay hindi tumugma, ang bahay ay hindi sapat na walang bahid. At si Daniel, laging sa tabi ng kanyang ina, na inuulit tulad ng isang mantra na kailangan niyang magtiis, na siya ay nag-iisa, na wala silang pupuntahan. Si Alain, ina ng dalawang maliliit na bata, matamis na arian, may edad na 3 at maling-maling imsimo na may edad na, nakatuon sa kanyang sarili sa kanyang pamilya. Nagluto siya, naglinis, nag-aalaga sa mga bata at ginagamot pa rin na parang wala siyang ginawa. Ang pera na dinala ni Daniel sa bahay, ang resulta ng kanyang pagsisikap sa konstruksyon, ay dumiretso sa mga kamay ni Elvira, na pinamamahalaan ang lahat na may isang kamao na bakal. Si Alain ay walang pag-access sa anumang bagay, kahit na ang kalayaan na maghanap ng trabaho. Sino ang mag-aalaga sa bahay? Sino ang magluluto, ay ang mga dahilan na sumigaw tuwing binanggit niya ang posibilidad na magtrabaho. Ngunit ang talagang sinira kung ano ang maliit na pasensya na naiwan niya ay ang nakatakip na pagbabawal sa pagbisita sa kanyang sariling mga magulang. Ang ina ni Alain ay nanirahan sa kalapit na lungsod at hindi nila nakita ang bawat isa sa loob ng 6 na buwan. Sa bawat oras na sinubukan ni Alain na mag-ayos ng isang pagbisita, si Elvira ay magkakaroon ng isang dahilan. Ang mga bata ay may sakit, ang panahon ay masama, o ito ay hindi isang magandang panahon. Hanggang sa isang maaraw na Sabado, nagpasya si Alain na iyon ang magiging araw. Ang mga maleta ay nakaimpake, ang mga bata ay nasasabik sa ideya na makita muli ang kanilang minamahal na lola, na palaging tinatanggap sila ng mga homemade cake at kaakit-akit na mga kwento. Ang mga dokumento, mga pasaporte at mga sertipiko ng kapanganakan ay naka-imbak sa bag, lahat ng naayos para sa biyahe. Pagkatapos ay ibinigay ni Elvira ang mga card. Habang mabilis na umalis si Alain upang bumili ng ilang merienda para sa kalsada, ang kanyang biyenan ay kumilos sa mga anino. Sa pagbabalik, natagpuan ni Alain ang bag na buo, ang mga damit sa lugar, ngunit nawawala ang mga dokumento. Hinanap niya ang bawat sulok, rummaged sa pamamagitan ng mga drawer, at nagtanong sa isang nanginginig na tinig, Elvira, hindi mo ba nakita ang aking mga dokumento? Ang sagot ay isang malamig na ngiti at kinakalkula na kawalang interes. Anong mga dokumento? Dapat na wala ka sa kanila. Palagi kang walang pag-iingat. Ang mga bata, nagbihis na at nababahala, ay hindi naintindihan ang pagkaantala. Tinanong ni Arian kung kailan sila aalis, habang si Emsimo, walang tiyaga, ay nagsimulang magbulong. Si Alain, kasama ang kanyang puso racing at ang kanyang mga kamay ay pawis, nahaharap sa kanyang biyenan, ibalik mo sa akin ang aking mga dokumento. Naghihintay sa amin ang aking ina. Noon ay ibinaba ni Elvira ang mask sa pamamagitan ng isang pagputol na tono na puno ng disdain. Sumabog siya, alamin na igalang ang ina ng iyong asawa. Ang mga batang ito ay lalaki dito, sa ilalim ng aking pangangalaga, hindi sa iyong mga kamag-anak. Ang kalupitan ng mga salitang iyon ay tulad ng isang suntok sa tiyan. Ang pagtatago ng mga dokumento ay hindi lamang isang maliit na kilos, ito ay isang pagpapahayag ng digmaan. Nang umuwi si Daniel sa gabi, si Alain, desperado, ay nagsabi sa kanya ng lahat, umaasa sa isang minimum na suporta. Ngunit ang reaksyon ng kanyang asawa ay isang buntong, hininga lamang ng pagkapagod,
nag-aalala lamang si nanay tungkol sa mga bata. Ang paglalakbay ay maaaring maghintay. Nagbibiro ka ba? Nag-reaksyon si Alain sa kawalan ng paniniwala. Ninakaw ng iyong ina ang aming mga dokumento. Gayunman, ginusto ni Daniel na ipikit ang kanyang mga mata, hindi niya gagawin iyon. Dapat ay napalampas mo ito. Nang gabing iyon ay walang katapusang. Si Alain ay hindi makatulog, naghugas at lumingon sa kama habang ang kanyang isip ay nag-buzz sa isang solong pag-iisip. Sapat na. Hindi ko na ito kayang tiisin. Panahon na upang magbigay ng payback sa isang malakas na paraan upang si Elvira ay hindi na muling maglakas, loob na tumawid sa linya ng paggalang. Sa mga sumusunod na araw, kumilos si Alain na may madiskarteng kalmado. Ngumiti siya, isinasagawa ang kanyang mga gawain, nagkukunwari na masunurin, ngunit sa likod ng mga mekanikal na kilos na iyon, umuusbong ang isang plano. Napansin niya ang bawat detalye ng gawain ng kanyang biyenan, ang kanyang pagkahumaling sa hardin ng bulaklak sa counter, kung saan ang dose-dosenang mga kaldero na may mga violets, geranium at ficuses ay ginagamot tulad ng mga bihirang mga hiyas. Ang kanyang pagnanasa sa walang katapusang tsismis sa telepono, mga pag-usap na tumagal ng oras sa mga kaibigan at kakilala. Dumating ang tamang sandali nang maglakbay si Daniel para sa trabaho sa loob ng 3 araw. Umalis si Elvira para sa appointment ng doktor, iniwan ang bahay na walang laman. Walang oras si Alain. Una, nakuhang muli niya ang kanyang mga dokumento, nakatago ng amateurishly sa isang shoebox sa aparador ng kanyang biyenan, kabilang sa mga lumang larawan. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang plano. Sa pamamagitan ng matatag na mga kamay, ibinuhos niya ang asin sa lahat ng mga florera sa counter. Hindi sapat upang patayin ang mga halaman ng diretsyo, ngunit sa gayon ay dahang nalalanta sila, araw-araw, iniwan si Elvira na galit na walang asa habang sinubukan niyang malaman kung ano ang mali. Pagkatapos ito ay ang pagliko ng telepono. Tinanggal niya ang lahat ng naisave na mga kontak maliban sa mga mahahalagang, tulad ng mga emergency at trabaho ni Daniel at naitala ang isang ironic na mensahe ng boses, "Kumusta? Tinawag mo si Elvira." Sa kasamaang palad, hindi siya masagot ngayon dahil abala siya sa napakahalagang bagay. Kung ang iyong dahilan ay ang tsismis tungkol sa mga kapitbahay, pindutin ang isa. Kung nais mong magreklamo tungkol sa iyong iba pang mga anak na babae, pindutin ang 2. Mas mabuti sa 1 linggo. Ang pagtatapos ng pagpindot. Isang hindi inaasahang kapistahan. Kinuha ni Alain ang lahat ng kayamanan na itinago ni Elvira sa ilalim ng lock at susi sa ilalim ng ref, ang mamahaling caviar, ang na-import na keso, ang pinausukang salami, at naghanda ng tanghalian ng hari para sa mga bata. Sina Arian at Simo ay kinain ang bawat kagat, hindi masyadong naunawaan kung bakit biglang naging mapagbigay ang kanilang ina. Nang bumalik si Elvira, binati siya ng isang matamis na ngiti at isang nakatutukso na aroma na nagmula sa kusina. Kahina, hinala, inagaw niya ang hangin. Ano ang amoy na iyon? Naghahanda lang ako ng tanghalian. Nais kong gumawa ng isang bagay na espesyal para sa pamilya, sumagot si Alain, nang walang pag-aaral. Kalahating oras mamaya, tumunog ang telepono. Sumagot si Elvira, inaasahan na marinig ang tinig ng isang kaibigan, ngunit ang narinig niya ay iba at markahan nito ang simula ng isang bagong pabago, bago sa bahay na iyon. Mula sa araw na iyon, matututo si Elvira, ang mahirap na paraan na siya na naghasik ng mga bagyo ay nag-aani ng mga bagyo. Ang narinig niya ay ang kanyang sariling tinig, na itala sa isang mekanikal, ironic na tono, "Kumusta? Tinawag mo si Elvira Anatolievna." Sa kasamaang palad, hindi siya masasagot ngayon, marahil ay abala siya sa pagpapaputok ng mga nanis, pagtatago ng mga dokumento, o pagpaplano ng kanyang susunod na intriga sa pamilya. Mag-iwan ng mensahe pagkatapos ng tono, kung maglakas, loob ka. Nagyelo ang mukha ni Elvira. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinubukan niyang mag-redial, ngunit ang authenticator ay tumugon na may parehong sarkastikong mensahe. Sinubukan niyang deactivate ito, ngunit ang mga modernong menu ng cellphone ay isang maze para sa kanyang mga daliri na nasanay lamang sa mga numero ng pagdayal. Ang bawat papasok na tawag ay natanggap kasama ang nakakalason na mensahe, at isa-isa, ang kanyang mga kaibigan ay nalilito, nasaktan, kumbinsido na ang kanilang dating kakilala ay nawalan ng isip.
Iyon ay kapag napansin niya ang pangalawang suntok. Habang binuksan niya ang refrigerator upang ihanda ang kanyang tsaa sa hapon, ang kawalan ng laman ay tumama sa kanya tulad ng isang sampal. Ang pinausukang firm John na nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang pensyon ay wala na. Ang import na brie cheese na nakalaan para sa pagbisita sa pinsa ng Moscow. At ang trout na pinarkahan sa mustasa sauce, ang kanyang pagmamalaki sa pagluluto, ngayon ay isang smear lamang ng langis ng oliba sa plate ng salamin. Nasaan ako? Mayroon bang pagkain? Umuwal siya, ang kanyang mga mata ng dugo na may galit. Si Alain ay hindi man tumingala mula sa libro ng resipe na siya ay nag-iiwan ng kalmado ng Olympic. Humingi ng sobra ang mga bata, Elvira. Palagi mong sinasabi na ang iyong mga apo ang iyong prioridad. Ang tinig ay matamis, halos maternal. Naisip ko, bakit hindi mo sila maligaya? Bumagsak si Elvira. Iyon ay para sa kaarawan ng kaarawan ni Iraida. Wala kang tama. Ngunit ang tugon ay handa na, matalim bilang isang talim, at ang kanilang karapatan na maging masaya. Anong partido ang mas mahalaga kaysa sa ngiti ng isang bata? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat, hindi mababago. Nadama ni Elvira ang lupa na nanginginig sa ilalim ng kanyang mga paa. May mali, at hindi niya mailalagay ang kanyang daliri kung ano, sino lang. Sa gabi, ang pangatlong signal. Ang kanyang minamahal na mga violet ng Africa, na namumulaklak sa loob ng mga dekada sa ilalim ng kanyang maingat na pag-aalaga, hang na nalalanta, ang kanilang mga dahon na nagdilaw tulad ng lumang papel. Lumuhod si Elvira sa harap ng mga kaldero, na lumiko sa lupa na may nanginginig na mga daliri, na amoy ang substrate, naghahanap ng mga peste. Imposibleng natubig ko ito kahapon. Palagi kong tubig ito ng sabay. Ngunit ang mga halaman ay hindi nagsisinungaling. May nakakalason sa kanila o isang tao. Sa pagtatapos ng linggo, ang kaguluhan ay ganap. Tumahimik ang telepono, ang kanyang mga kaibigan, kumbinsido na siya ay nabaliw sa nakakagulat na tunay na iyon, tumigil sa pagtawag. Ang kalahati ng mga orchid ay patay, ang mga nakaligtas ay tila naghihirap sa mabagal na paggalaw. Ang ref ay isang disyerto. At si Alain, ipinagpatuloy ni Alain ang kanyang hindi magagawang pagganap, nagsilbi siya ng sopas ng gulay sa mga bata, ginawa gamit ang huling labi ng foie gras na nailigtas ni Elvira para sa isang espesyal na okasyon. Tinanong niya ng may tunay na pag-aalala kung ang kanyang biyenan ay hindi maganda ang pakiramdam, inalok niya na tulong sa mga vases palaging may isang ngiti na hindi naabot ang kanyang mga mata. Ang kasukdulan ay dumating noong Sabado nang bumalik si Dennis mula sa trabaho. Pinahiran siya ni Elvira tulad ng isang lawin sa biktima, ang mga salitang bumagsak, sinisira ako. Ang ahas na ito ay nalason ang aking mga halaman, ninakaw ang aking pagkain, sinabotahe ang aking telepono. Nakinig si Dennis, kiniskis ang likuran ng kanyang ulo, nagbuntong hininga. Nanay, pagod ka na. Ginugol ni Alain ang buong linggo na pag-aalaga sa iyo, pagluluto, paglilinis. Ginamit pa niya ang kanyang delikatesen upang mapasaya ang mga bata. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magprotesta, ngunit lumingon na siya sa kanyang asawa, humanga, paano mo ito gagawin, pag-ibig? Paggawa, pagpapalaki ng mga anak at pinagtagpi pa rin ang mga kapritsyo ng aking ina. Ibinaba ni Alain ang kanyang mga mata, katamtaman. Pamilya siya, Dennis. Gusto ko lang maging masaya ang lahat. Nadama ni Elvira ang pagbagsak ng mundo. Walang katibayan. Walang mga saksi. Mayroon lamang sa kanya, isang hysterical matandang babae na inaakusahan ang banal na Diveska, habang ang kanyang anak ay tiningnan siya ng may awa. Nang gabing iyon, nang natutulog ang mga bata at pinapanood ni Dennis ang balita, lumapit si Alain sa kanyang biyenan na may mga hakbang sa feline. Katia, bulong niya, na parang nagbabahagi ng isang lihim. Natagpuan ko ang aking mga dokumento. Nasa loob sila ng iyong aparador, sa loob ng isang kahon ng sapatos. Dapat ay nahulog na sila nang hindi sinasadya, di ba? Iniwan ng dugo ang mukha ni Elvira. Ang kahon. Ang mapahamak na kahon na itinago niya pagkatapos na dumaan sa bag ni Alain, nang hindi sinasadya. Bukas ay kinukuha ko ang mga bata na gumugol sa katapusan ng linggo, kasama ang aking ina, patuloy na Alain. Hinahaplos ang braso ni Elvira na may isang lapit na pinalamig ang kanyang mga ugat. Inaasahan ko na hindi mo iniisip.
Pagkatapos ng lahat, ang buhay ay hindi mahulaan, hindi ba? Minsan masira ang mga telepono, namatay ang mga halaman, nawawala ang pagkain, sino ang nakakaalam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ang mga mata ni Elvira ay nakilala ang kanyang manugang. At sa unahang pagkakataon na intindihan niya. Ang marupok na babaeng iyon na napahiya niya sa loob ng maraming taon ay talagang isang walang awa na estratehiko. Isang chess player na nagsakripisyo ng mga pounds upang mag-checkmate. Go, bulong ni Elvira, ang kanyang tinig ay isang usok ng usok. Siyempre, maaari kang pumunta. Ngumiti si Alain, isang tunay na ngiti sa unahang pagkakataon. Salamat, Katia. At alam ni Elvira, hindi ito salamat. Ito ay isang paalam. Ng sinaunang kapangyarihan. Mula sa matandang impeksyon. Ang bersyon na iyon ng kanyang sarili na hindi na babalik. Ang mga taon na sumunod ay nagbago kay Elvira sa mga paraan na walang sinuman kahit na maiisip niya na posible. Ang babaeng minsan ay sinusukat ang halaga ng iba sa bigat ng kanilang apelyido o ang kapal ng mga kortina ng sala na ginugol ngayon sa buong hapon sa kusina, ang kanyang mga kamay ay umuusbong na eksperimento sa mga recipe na natagpuan niya sa mga librong hiniram mula sa munisipal na aklatan. Natuto siyang gumawa ng lola tulad ng lola ni Alain, pinagkadalubhasaan ang sining ng pierogies na minahal ni Katia, at kahit na venture sa mga pinggan na hindi niya kailanman sinubukan dati, feijoada, maosaka, baklava, na parang ang bawat bagong lasa ay isang dahilan upang umupo sa mesa at makinig sa mga kwento. Kwento ng kanyang mga apo na tinawag na ngayon ang kanyang lola na si Lira na may pagmamahal na nasaktan dahil huli na. Kwento ni Alain na, ng kaunti, ay nagtabi ng kanyang sama ng loob at nagsimulang ibahagi sa kanya ang kanyang mga alaala sa pagkabata, ang kanyang mga pangarap para sa hinaharap. Mga larawan ng mga biyahe na sa wakas ay maaaring makuha ng kanyang pamilya nang walang bigat ng isang tahimik na digmaan. Minsan, nang makita niya si Elvira na nagtuturo sa kanyang panganay kung paano masahin ang kwarta o pagbabasa sa kanyang bunso bago matulog, natagpuan ni Katia ang kanyang sarili na nag-iisip, sino ang babaeng ito? Hindi siya ang parehong na sumira ng pinggan laban sa dingding o hiniling na ang cutlery ay isinaayos, tulad ng pagdidikta ng etika, hindi tulad ng sa bahay ng isang savage. Ito ay tulad ng, sa pagkawala ng laro na siya ay naniniwala na siya ay pinagkadalubhasaan, natuklasan niya, sa unahang pagkakataon, ang lasa ng isang tagumpay na hindi nakasalalay sa nakakahiya sa iba. Si Alain naman, pinayagan ang kanyang sarili na bihirang mga sandali ng pagmuni sa kung ano ang magiging buhay niya kung wala siya. Sa hapon na iyon 5 taon na ang nakalilipas, ay gumawa ng desisyon na magbabago sa lahat. Marahil ay nalulunok pa rin siya ng luha sa banyo bago bumisita ang linggo, na nagbibigay katwiran sa kanyang mga magulang na ganyan lang, biyenan ay magkasing kahulugan ng pagdurusa. Marahil ang kanilang mga anak ay lumaki sa pakikinig ng mga bulong tungkol sa The Family Witch, at hindi sinasadyang natutunan na ang pag-ibig ay kondisyon, isang bagay na nakuha sa pamamagitan ng katahimikan at pagsumite. Ngunit pinili niyang lumaban. Hindi sa pagsigaw, hindi sa mga slamming door, hindi sa kinakaing unting pera ng sama ng loob. Pinili niya ang matulis na sandata ng lahat, katalinuhan na nakilala bilang pagkasira. Ipinakita niya kay Shrew na ang underestimating sa kanya ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil, pagkatapos ng lahat, si Elvira ay hindi lamang nawala sa isang labanan. Nawala niya ang digmaan laban sa kanyang sarili, laban sa petrolyo na bersyon ng kanyang sarili na naniniwala na ang kapangyarihan ay sinusukat sa pagsunod at ang pagmamahal na iyon ay pera. At, sa pamamagitan ng pagsuko, nakakuha siya ng isang bagay na hindi pa niya nakuha, isang pamilya na nagmamahal sa kanya, hindi kahit na kung sino siya, ngunit dahil, sa wakas, hindi na siya isang taong hindi maganda. Ngayon, ang mga pagkain ay mahaba, maingay, puno ng pagtawa na sumigao sa mga dingding na dati nang nagbubuntong hininga. Ang mga bata ay lumaki kasama ang 2 lola, isa na sumira sa kanila ng mga homemade sweets, isa pang kumuha sa kanila ng kamping at tinuruan silang makilala ang mga konstelasyon. At si Alain, kapag pinagmamasdan ang larawang iyon, ang pinakatamis na tagumpay ay hindi pinalo si Elvira. Ito ay upang mabago ang isang kaaway sa isang kaalyado, isang battlefield sa isang bahay. Ang uri ng tagumpay na hindi ipinapakita, ngunit nabuhay. Araw-araw. Forkful pagkatapos ng forkful.
Umiti pagkatapos ngiti.